Today's proclamation of the Word of God is in the book of Isaiah, chapter 26. In that day, this song will be sung in the land of Judah. We have a strong city. God will appoint salvation for walls and bulwarks. Open the gates that the righteous nation, which keeps the truth, may enter in. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for in you the Lord is everlasting strength. For he brings down those who dwell on high. The lofty city, he lays it low. He lays it low to the ground. He brings it down to the dust. The foot shall tread it down, and feet of the poor, and the steps of the needy. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand for our responsorial psalm. Let our response be, Blessed is he who comes in the name of the Lord. Altogether, blessed is he who comes in the name of the Lord. Oh, give thanks to the Lord, for he is good, because his mercy endures forever. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Response. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Open to me the gates of righteousness. I will go through them, and I will praise the Lord. This is the gate, is the Lord, through which the righteous shall enter. I will praise you, for you have answered me, and have become my salvation. Response. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Save now, I pray, O Lord. O Lord, I pray. Send now prosperity. Blessed is he who comes in the name of the Lord. We have blessed you from the house of the Lord. God is the Lord, and he has given us light. Response. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew, chapter 7. Glory to you, Lord Jesus Christ. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house. And it did not fall, for it was founded on the rock. But everyone who hears this saying of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. The Gospel of the Lord. Please be seated. Sa aton yung gospel ya sa St. Matthew, chapter 7, verse 21 to 24 to 27. Kinambal ni Jesus sa riyang bersikulo, hindi lahat ay tumatawag sa Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Kundi latungamang nagatuka na ang nagapadayon, ang nagasunod sa kabubuton it Diyos, Ama. Hayruyon
makasugod sa ginharian ityangit. Amen? Ang paano makasugod do isang katawo sa ginharian ityangit? Paagi sa pagtuman, komando is atong Ginoo hasta sa katapusan. Agkala matistingan doa ng pagtuo kung gaano katibay doa ng pundasyon sa Ginoo. Sa lumang problema o trials nag-abot sa anang kabuhi. Nga paday mo nagatindog. Paday mo maging matatag sa pagtuo sa atong Ginoo. Dahil sa anong rason, naging matibay mga pundasyon dahil sa nga pagsalig at pagtuo sa aton nga Ginoo. Agdoyon nakita ko sa akon nga kabuhi. Matuod buot sa katon, ligagi mga trials, mga pagsubok, mga bagyo nagatot sa atong kabuhi. Pero ginpadumdum kita it aton nga Ginoo nga magsalig gamang kita kana. Hay kung hindi kita magsalig kana, paano magtibay ra aton nga relasyon, ra atong pagtuo sa Ginoo? Basi maging kapareho kita, kuray nga nga isang katawo nga lango-lango, no? Abay sa scripture, nagbutang yung mga pundasyon sa bagas. Pero pag abot sa ng kabuhi, ay daliag yung mautumba dahil sa mga trials nag-abot sa ng kabuhi. Ngayon po sambaon, hindi na nakayanan. Ngayon may mga tao nga nag-abot, na rin mga butang, ang umpisa, masigasig, pero sa ulihi, naging maguya. Naging abala imaw sa pangkalibutan ng butang. Agdaya, dahil mong tao, kung wala mo time sa pagserbisyo sa Diyos, wala mo time sa pagpangamuyo, wala mo time sa mag-meditate, word of God, ay di matabo ka na. Pag-abot, pagsubok, nag-abot sa ng kabuhi, madali aging mga matumba. Dahil ginapadumdum kita Ginoo, maigmangod. Anumang sirkumstansya nag-abot sa itong kabuhi, dapat kita maging malig-on sa pagtuo. Hamaan, kala matistingad Ginoo raton nga pagtuo. Kung siin, hasta imo nga pagtuo sa Diyos, di mong pundasyon sa atong Ginoo. Di nga niya ba ni Bishop Lumidyon tabi, kailangan naton evaluate o sisaon naton do atong nga kaugalingon. Kung siin yun kita, kung siin yun do atong pagtuo sa aton nga Ginoo. Sisaon ta atong kaugalingon. Kung matibay pa ba ro aton nga pundasyon sa Ginoo, ro aton ba nga prayer life, na aton nga pag-meditate at word of God. Ang makita natin nga kung makita natin sa atong kabuhi, kung naghina kita, ay mga kita tipentan sa Ginoo. Diyan ba na kahapon, mga alas 2 siguro, ay ito ako gubog sa kusina, may akong folding bed, kasi sibi baboy, may second floor ba sa side. Ay kung Diyos salak, inip. Ay, habang meditate ako, word of God, ako yung basa, ako nagsuot ang isip, pero Matthew 11:23-24, nga makunlod ay gata years na ako sa 17 nila, sa operasyon na ako siyang liog, siyang gila. Makunlod ay sa 3 years na ako niya, so nag-apon, wala pala ba nabuhay nga raho, masig-a pala. Nga ni Mako na, 5 years, patabalay mo, balik-balik. Kaya kailangan monitor ikaw. Makunlod ay, ambal, limulod ay, kung imong pagtuo, ay, nakamal mo ay masayli, mahalim ba makunlod ay, siguro makon ay niya nga, di pala ako abot, no? So ako niya pagtuo kay mo dahil may mga bagay pa nga dapat ayuson sa akong kabuhi.
Ay daya man nakita ko man sa kabuhi, nga bukod pagid ako nga makabot sa rin nga percent, 10%. Siguro mabag ko nga mga 5% pa ako. O either makon nga, kung ano pa makon Lord, yung kakurangan, Lord, patawag gila ko. Salamat Lord, ipadumdum ako. Pero nagatuog yapon ako Lord God, ay nagapati. Bago matapos the 5 years monitoring, ginaklaim tanakon na cancer free ako. Amen. In the name of Jesus. Pero hambang ko nga ni, habang nakakabuhi kita si babot kalibutan, padayon kita, maging matatag, maging malig-on sa pagtuo. Naray mga bagay nagabot sa atong kabuhi, aton da ma-overcome. Ay daya, ginapadumdum kita sa aton nga gospel. Napadayon kita maging malig-on sa pagsubok. Sa anumang pagsubok nagabot sa atong kabuhi. Agabayin na sa gospel, sa ibang scripture, kung kita nagapadayon, nagatuman sa mandoy atong Ginoo hasta sa katapusan, abangan ni Bishop Remedion, sa atong last breath, padayon pag kita mag-servisyo sa Diyos, padayon kita maging matibay nga pundasyon hasta kasapusan. Abang Ginoo, kung sino magapadayon hasta kasapusan, hayro yun lumaruwas. Amen? Agdaya, ginapadumdum katon tanan. It's atong Ginoo.